Magandang umaga po. Andito na naman po ang iyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na makakasama nyo sa pansamantala sa araw na to dahil po si Pastor Ates ay matindi po yung kanyang sipon at ubo. So, hayaan nyo muna na ako po ang malili po sa kanya at ituloy po natin yung pinag-aaralan natin mamaya. So, pasensya na rin po dahil nagkaroon ng technical problem yung unang video. Kaya lang hindi ko na lang po nabura at ito po yung ating kumbaga naayos na video para sa ating morning devotion. Kasi nga po, supposed to be dapat talaga si Pastora. Kaya lang nag-set up po ako ng bago para dito, para sa akin. Kaya ang nakaset up po talaga ay para yung kay Pastora. Kaya lang yun nga, nung sabihin niya ako na hindi muna siya dahil hindi raw niya kaya, so ako po muna ang papalit sa araw na ito. At bago ang lahat ay magpuri po muna tayo at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, dahil tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti. At sa umaga pong ito, samahan po tayo ng ating kaibigan si Pastor Luis Baldomaro at pangungunahan niya po tayo sa ating pagpupuri, pagpasalamat at pagdeklara ng kabutihan ng ating Panginoon. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Sing with it. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y nagbabago, ang mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan, mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan nagpawalang hanggan. Sing with it. Pinupuri,
sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang kaawaan, walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Amen. Lagi mong tandaan, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Anumang sitwasyon mo sa buhay, ang Diyos ay may layunin. So, i-charge mo sa purpose ng Diyos. God's purpose is more powerful than your challenges in life. God's layunin ng Diyos ay gitong makapangyarihan kaysa sa pinagdadaanan mong problema. Bakit hindi mo awitan ng Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, at sabihin ko lang sa Kanya, pinupuri, sinasamba kita. Diba? Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. At Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang kaawaan, walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmahal. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan nagpawalang hanggan. Sing with me. Pinupuri,
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang kaawaan, walang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y pinagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Amen. Lagi mong tatandaan, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Anumang sitwasyon mo sa buhay, ang Diyos ay may layunin. So, i-charge mo sa purpose na yun, because God's purpose is more powerful than your tragedies in life. God's layunin na Diyos ay di pa makapangyarihan kaysa sa pinagdadaanan mong problema. Bakit hindi mo awitan ng Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, at sabihin mo lang sa Kanya, pinupuri, sinasamba kita. Diba? Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Amen. God bless you. Kaya nga, tunay nga na mabuti ang Diyos. Hindi siya nagbabago kay noon, ngayon, at kailanman. So, magandang umaga po sa bawat isa na magandang umaga po sa bawat isa, at tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita. Tutuloy po natin yung ating pinag-aralan kahapon. Pero bago po lahat, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa kayong kabutihan sa buhay namin, sa pag-ibig mo na patuloy na ipinadadama, sa iyong patuloy na pagkalinga, sa iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin sa araw-araw, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin, at patuloy na pag-akay sa amin patungo sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama. Salamat dahil ang nais mo ang nais mo ay totoong maging kawangis kami ng aming Panginoong Hesus. Kaya, Ama, salamat. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Ama, sa araw na ito na ibinigay mo na naman sa amin upang patuloy na lumapit sa iyo, magpakumbaba at aminin namin na wala po kaming kakayahang unawain ang iyong salita sa aming sariling kakayahan. At patuloy na nais namin ay maintindihan namin, maunawaan namin ang tibok ng iyong puso para sa amin sa araw na ito, upang patuloy na
mailagay namin ito sa aming mga isip, sa aming puso, at maipamuhay namin sa araw-araw. Salamat din po, Ama, dahil binigyan mo na naman kami ng panibagong araw, panibagong kalakasan, panibagong kalusugan, at kagalingan. Patuloy namin idinideklara sa araw-araw na kami pinagaling na ng, 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 ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Hesus na nabuhos, na uh, tinamo niya doon sa kanyang pagdurusa. At ganun din, patuloy, Ama, na nagpapakumbaba kami at hinihiling namin na buksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy namin maunawaan ang nais mo para sa amin sa araw na ito. At patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa iyo, Kuya Oka, Ati Yuling. Yan. At wala pa po yung mag-asawa. Excuse me. Yan po talagang hindi ako ting umaga, ginawa ko lang po ngayon na hindi po ako lumalabas ng kwarto para hindi magkaroon ng pagbabago ng klima. Pero gayon pa man ay napilitan akong lumabas ng kwarto kanina upang tanungin si Pastora kung kaya niya yung mag morning devotion ngayon sa umagang ito. At yun, paglabas ko ng kwarto, ayan, dahil iba klima sa labas, iba klima dito sa loob ng kwarto, malamig dito sa kwarto, at sa labas mainit. So ayan naman po ang sitwasyon na ang ating ilong ay tumutulong. Pero anyway, hindi naman po katulad nung kay Pastora na talagang may kasamang baheng, may kasamang ubo. Yan, so hindi po siya makakapag-concentrate. At kahapon nga, sabi ko sa kanya, ay para medyo bumaang at hanggang ang pakiramdam mo, ay parang sauna. Kasi mo, meron nagbigay sa amin ng steamer. At yung steamer pong yan, pagka naando ko sa loob ng kwarto at pinabayaan mo umusok yung steamer, mainit po. Ayun, para ka nasa sauna. Kaya kahapon sabi niya, maganda yung pakiramdam niya. Kaya lang, yung sipon niya ay naglabasan, lumabas. So, sabi ko, kaya mo lang yan, at ayos ng katawan mo. Pero yan din po nangyari sa akin, diba? Nung mga panahon, lagi po akong may ubo. At siguro mga 3 buwan na may ubo ko. Pero dahil dun po sa simmer na yan at sa panalangin ay nawala po yung parang halak sa akin. Yan. So, purihin po ang Panginoon. At nagbibigay po siya ng wisdom kung paano po tayo magiging maayos sa, sabi nga maghingi po tayo sa ating pananalangin, hindi basta lang natin hingin yung kagalingan, kundi humingi tayo ng wisdom kung paano natin i-address yung problema. Yun po yung excuse me. Yun po yung maganda sa ating Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng problema, pag tayo nagtapat, ang pagkumbaba ay sumasagot siya, tumutugon siya. At kung kailangan po natin ng wisdom, nagbibigay po siya ng wisdom. Sabi nga po ng James, kung ikaw kulang sa kaalaman at karunungan,
lumapit ka sa Diyos. Sa James chapter 1. Yan. Lumapit ka sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagbigay at hindi niya ah, pinagsusulit yung mga kanyang binibigay. At ganun din, kailangan isa lang ang takbo, one track mind ka lang. Yung pananampalataya mo ay um, firm. Yan. Hindi ko makilala sa Tagalog. Mananampalataya mo ay firm, hindi pa bago-bago, kundi panampalatayaan mo na yung hiningi mo ay pagkakaloob. Yan po. Dahil pinangako ng ating Panginoong Hesus yan sa Mark chapter 11 verse 24. Yan. Na sa ating paglapit sa ating Ama, kaya nga, sa Ama ka lalapit sa pamamagitan ni Jesus. Yan, sa ating paglapit sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, panampalatayanan na natin ng ating hiling ay tinugod na at makakamit po natin. Yan po yung gusto niyang patuloy na paunawa sa bawat isa sa atin. Kailangan talaga lang ay buo yan. Tama pala yung term. Buo yung ating pananampalataya at hindi pa bago-bago ang ating isip. So, balik po tayo sa ating pag-aaralan. Sabi dito sa John chapter 3 verse 7 to 14, at ang pinamagatan ko po ito na na the message of John the Baptist. Yan. Kahapon yung ministry piniliwanag sa atin ng Banal na Espiritu ang ministry, ang trabaho. Ngayon po yung mensahe ni John the Baptist. Kaya nga sabi dito nung verse 7, basahin ko po sa English, sa aking version na NLT ay na New Living Translation ay ganito. When the crowd came to John for baptism, he said, You brood of snakes. Yan. Who warned you to flee God's coming wrath? Prove the way you live that you have repented of your sin and turned to God. Don't just say to each other, we are safe, for we are descendants of Abraham. That means nothing. For I tell you, God can create children of Abraham from this stone. Even now, the axe of God's judgment is poised, ready to sever the roots of the trees. Yes, every tree that does not bear fruit will be chopped down and thrown into the fire. The crowd said, What shall we do? John replied, If you have 2 shirts, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry. Even corrupt tax collector came to be baptized and asked, Teacher, what should we do? He replied, Collect no more taxes than the government requires. What shall we do? Asked some soldier. John replied, Don't extort money or make false accusation, and be content with your pay. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, yan po yung ating pagkaaralan sa umagang ito. Yung mensahe. Ano po yung mensahe? Sabi dito, produce fruit. Produce fruit. Sa ibang version, produce fruit in keeping with repentance. Yan po yung sabi ng NIV. Pero sabi po ng sabi dito sa ating
every tree that does not produce good fruit will be chopped down. Yan. Kaya nga, ang pinaka-ano dyan ay produce fruit. So, kung tingnan po natin, ah, maraming lumapit sa kanya. Hindi lang kung titingnan po natin, nandiyan yung mga kategorya ng mga taong lumapit sa kanya. Hindi lang basta yung ordinaryong tao. Kasi sabi nga nangangaral siya ng pagsisisi o pagbabalik loob sa Panginoon. Pero ang talagang mensahe niya ay sa kanilang pagsisisi ay kailangan makita yung bunga ng kanilang pagsisisi. Yan. Bakit po? Sabi dito, sino ba yung sinabihan niya? Yung lahi ng mga ulupong, sa Tagalog, brood of snakes. Yan, lahi ng mga ahas o ulupong. Sabi rin dito, sino ang nagbabala sa inyo para tumakas o tumakbo o umiwas sa parusa ng Diyos? Yung darating na parusa ng Diyos, yung galit ng Diyos. Yan. At ina-address niya yung audience, lahat ng taong nakikinig sa kanya. At nagsimula siyang mangaral. Anong aral na sinabi niya? Nagtanong siya, why are you here anyway? Hindi maayos na introduction. Sabi dito, it's not a smooth introduction. But John wasn't interested in preaching soft message or in taking their ears. Yan. Yung mensahe ni John ay hindi malambot, kundi mabigat. Mabigat yung mensahe. Hindi yung nakakakilitin ng tenga, kundi mabigat. Kumbaga, tumutusok sa puso yung mensahe niya yan. Ano mo? Ano tawag niya doon sa lahat ng nakikinig sa kanya? Lahi ng mga ahas. Lahi ng mga ahas. Kaya nga, yung bang mga ahas, itatrato mo ng maayos. Ngayon lang sa panahon na ito, marami pong nag-aalaga ng ahas. Kaya lang titingnan po natin, ahas yan eh. Meron ko nabasang istorya na yung ahas ay di ba malaki, natutulog yung may-ari, yung bata doon sa kanyang o hanggang sa yung ahas nagsimula sa na inakay hanggang sa lumaki. Yung nag-aalaga ay lumaki din. Pero hanggang sa bandang huli, nung malaki na yung ahas, ay siya rin ang kinain. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang isang ahas. Yan. Meron at merong pagkakataon na tutuklawin ka niyan. Marami tayong pelikulang napanood patungkol sa ahas. Yan. Marami pong pelikulang naipalabas patungkol sa ahas. Pero ang ending, yung ahas, yung nag-alaga sa kanya, ay tinutuklaw niya, pinapatay niya, o di kaya kinakain niya. Yan po yun eh. Kaya nga yan po yung ginamit ni Juan bilang illustration. Sa ugali ng tao. Yan po yun. Kaya nga hindi siya po nangaral ng malambot,
na yung nakakakiliti sa tenga. Ang pangaral niya ay mabigat at diretso sa puso. Kaya nga, anong sabi ng mga tao? Lahat ng mga nakarinig. Sabi niya, sagot nila, safe naman kami eh. Ligtas naman kami dahil kami ay lahi ni Abraham. So, ibig sabihin, may passes sila dahil sila ay lahi ni Abraham. Pero hindi yun eh. Sabi niya dito, hindi dun eh. Binigyan niya ng babala ang mga ang mga tao na nagsasabing lahi sila ni Abraham. Bakit? Sabi niya, kahit ang bato ay pwedeng gawin ng Diyos na lahi ni Abraham. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos, sinasabi niya doon na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Kapangyarihan ng Diyos ay hindi pwedeng, ay yung hustisya ng Diyos ay hindi pwedeng, sabi nga ng ating kasabihan ngayon, no one is above the law. Yan. No one is above the law. Walang exempted. Lahat ay kailangan magpasakop sa batas. Yun ang sinasabi nila eh. Para bang walang problema yan. May pa-dream no ko. Yan, ganun. At saka sa panahon natin yun. Yun ang ginagawa ng mga tao. Name dropping. Na ang kalakaran whom you know. Sinong kilala mo? Yan. So, yan po yung kung titingnan natin, yan yung panahon noon, pero nangyayari pa rin sa panahon natin. Kaya nga sabi niya, very, very straightforward yung kanyang mensahe. Yan. Bakit kayo nandito? Sino nag-warn sa inyo para iwasan o takbuhan yung darating na galit ng Diyos? Yan po yun eh. Kaya kung titignan po natin, yung message na yan ng pagsisisi ay pumapasok sa puso ng tao. Kaya nga anong sabi? Ang sabi niya, bear fruit, produce fruit. Magkaroon kayo ng bunga sa inyong pagsisisi. Hindi lang basta emotional, sabi ko nga kahapon, hindi lang basta feeling guilty ka, yun, at humihingi ka ng tawad. Hindi samahan mo ng pagtalikod sa iyong kasalanan. Kaya nga, sabi dito, ang sinasabi ni Juan ay hinahanapan niya ng magandang bunga yung pagtalikod ng tao, ay yung pagsisisi sa kanyang kasalanan. Yan. Kailangan may bunga yung pagsisisi. At kung titignan po natin at patuloy tayong magsasaliksik sa salita ng Diyos, yung bunga na yan ay yung basic Christian life. Saan po natin matatagpuan yun? Sa Galatians 5:22. Ano po yung Galatians 5:22 na yan? Yan po yung bunga ng banal na spirito, yung ugali ng tao. At saka yung makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Ano po yun? Yung pag-ibig. Kaya nga patuloy na nag-aaral tayo ng salita upang yung tibok ng puso ng ating Pag-ama ay maunawaan natin, marinig natin, maramdaman natin. Bakit po? Sabi ko nga po sa inyo, kung meron tayong maayos na pangunawa at naunawaan natin yung nais na ipaunawa sa atin ng Panginoon, ay magkakaroon ng totoong pagbabago. Kaya nga yung mensahe ni John
ay specific to individuals. Hindi ano, kumbaga, tawag to, hindi katulad ng shotgun, yung bala na marami, ay to whom it may concern yan. Ngayon, itong mensahe ni John ay katulad ng isang baril o pamamaril ng isang sharpshooter. Kumbaga, pag itinutok niya ganon, kung saan niya itinutok yung baril, doon tatama. Na meron akong kaibigan na tama, yung sa aking kumpare kong abogado, ang libangan niya pumutok yung mag-target shooting at sumasama siya sa mga competition. Merong isa akong nakasamahan competition niya nung panahon ni Jetro. Yan. Ewan ko kung kilala niyo si Jetro. Kalimutan ko apelyido nun. Ay, pagka bumaril yun, yung groupings niya, saan? Sa puso. Ganun na lang ang grouping niya. Bang, 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 bang. Makikita mo, nando sa target, yung tao. Ang groupings ng bala, nandun sa puso. Ibig sabihin, sharpshooter. Dire-diretso sa puso, tumutusok. Ganun yung mensahe ni Juan sa bawat makakarinig. Individual message to everyone who will hear the message. Sino ba? Yan po yung katulad ng sinasabi ng ating Panginoon. He who has ear, ayun, pakinggan mo yung sinasabi ng Espiritu sa iyo. Kaya nga sabi niya dito, so the people asked him, saying, what shall we do then? He answered to them, he who has 2 tunics, or 2 shirts, let him give to the one who has none. Yan. Magbigay ka doon sa mahirap. Yan. Yung merong pagkain, he who has food, let them do likewise. I-share mo yung pagkain mo. Yan. Ganon din. Sino to? Yung lahat na nakarinig. Pero may specific na taong lumapit sa kanya. Sino yon? Then a tax collector also came to be baptized. Sabihin, naantig din ang puso noong tax collector. Sabi niya, what shall we do? He said to them, collect no more tax than what is appointed to you. Yan. Tax collector na yan. Meron pa lumapit. Sabi dito, likewise, the soldier asked him, saying, and what shall we do? He said to them, do not intimidate anyone or accuse falsely. Be contented with your wage. Yan. Bakit po nasabing ganun? Tignan po natin. Yung instruction ni John. Yan. Nagbigay na po ng instruction. Anong gagawin? Kasi lumapit na yung mga tao eh. Nantig na yung puso ng mga tao. Especially yung mga 3 binanggit na yan. Yan. Tax collector, soldier. Yan. Yan. Special na yan. Special mention yung dalawa. Tax collector at saka soldier. Hindi lang ako. Ang gusto niya mangyari ay ang lahat ng tao ay maging patas sa bawat isa. Na hindi sila maging cruel or mean. Yan. Ano ba sa mean sa Tagalog? Mean. Ibig sabihin, walang pakialam. Yan. Tapos cruel. Ano mo yung cruel? Malupit. Yan. At maging masaya sila kung ano ang meron sila. Ano ang tinatanggap nila.
yan ay maliit na bagay na itinuturo pero mahirap gawin. Totoo po yan. Maliit na bagay na itinuturo pero mahirap gawin. Ay, di ba nung araw, yung hospitality ng mga tao, lalo na sa mga kapwa Pilipino ay gayon na lamang. Pero ngayon, hindi ka makakapagpapasok ng tao sa ano. Kaya nga sabi, lagi namin sinasabihan si Arian, mag-ingat ka dahil ikaw na lumalabas ng mag-isa. O may kinuwento siya ng isang araw, sabi niya, merong isang mama nagkwento sa akin na ganito kanyang buhay. Tapos humingi ng konting tulong. Binigyan naman ng bata kasi mabait si Arian. Kaya lang sabi namin sa kanya, huwag ganun. Sisinuhin mo yung taong lalapit sa'yo. Malay mo, holdupper yun. Yan po yung sitwasyon natin ngayon. Yan ang sitwasyon. Imbis na maging maayos ang pakitungo mo sa kapwa, nagiging mapaghinala ngayon. Yan. Mapaghinala. Bakit po? Kasi yung tao rin ang gumagawa. At dahil sa pagkakabilanggo sa kasalanan. Kaya sabi dito, produce fruit. Magbunga, maging maganda ang bunga nyo sa inyong pagsisisi. Kaya nga sinabihan niya yung mga tax collector, singilin nyo lang yung dapat nyo singilin. Yan. Singilin nyo lang yung mga dapat nyo singilin. At sinabihan niya yung mga sundalo na huwag naman kayong matakot ng mga tao. At kasuhan sila ng hindi tama. Maging kontento kayo sa inyong mga sweldo. Yan po yung yan po yung basic lang po yan. Pero sa atin yun, sa panahon natin yun, hindi. Basic yung turo, pero hindi kayang gawin. Bakit? Malakas po ang hatak ng kasalanan ng mundo. Kaya nga kung titingnan po natin, hindi tinignan ni John yung mga tax collector at mga sundalo na likas na masama. Hindi niya tinignan ganun. Hindi niya kinonsider na likas na masama yung mga taong yun. Bakit? Lumapit at nagtanong kung anong gagawin. So, ibig sabihin, meron pa rin damdamin o konsensya. Sabi nga dito, hindi niya inutosang talikuran yung trabaho nila o iwanan yung kanilang mga pinagkakakitaan. Ang sabi lang niya ay mamuhay kayo ng maayos na tapat sa inyong tungkulin. Bakit? Titingnan po natin, unawain natin ang Romano, the Roman tax, paano po nagtatax ng naghumahanap na magtatax. Yan. Kasi inaano yan ino-auction, sinusubasta yung karapatang maningil ng tax. Kaya kita nyo, panahon ni Jesus, isang maliit na tao, sino? Si Zacchaeus, tax collector. Bakit? Kasi nanalo siya sa auction. Sabi niya, the Roman tax, ang mga Romano daw ay nag-a-assign o pumipili ng mga mangungulekta ng tax sa pamamagitan ng auction o di kasi sabihin, subasta. Isusubasta nila yung karapatan o yung posisyon yung posisyon para mangolekta ng tax. Bakit? Kasi ang tax collector
pwedeng maningil ng exorbitant fee. Exorbitant, o ibig sabihin, mataas na tax para yung kanyang personal income ay kasama na. Sabi, to make a profit and get as much as he could. Kaya galit ang tao sa mga tax collector. Kung bakit tinuturing nilang outcast ang tax collector. Kaya nga kung titingnan po natin, ang patuloy nating uunawain, ang mensahe lang ni Juan dito ay yung pagbabago. Pagbabago, making your heart right with God and living in righteousness. Paano yun? Si ano naman, hindi naman aral Excuse me. Hindi naman aral, pero sino nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at katalinuhan at lakas ng loob? Kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa kanya. Kaya nga sabi niya, nung pumasok sa kanya, nung lumundag na siya o umakbang na siya sa kanyang ministry, ano sabi? Full of the Holy Spirit. Ibig sabihin, he was endowed. Yan. He was endowed with the power on high. Para saan? At saka ang kumikilos doon. Hindi naman si Johnny ang kumikilos doon, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na yung kanyang salita sa ang tawag doon? Kasi ibig sabihin yung yung kanyang pagsasalita ay nilagyan ng kapangyarihan. Yun. Nilagyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na tumusok doon sa puso ng mga nakikinig. Yan. Tumusok sa puso. So, ibig sabihin, hindi si John pa rin, kundi ang banal na Espiritu pa rin ang gumagawa at kumikilos at nagpo-convict. Yan nga po kung titignan po natin doon sa John, sa sinulat ni John, nandun po yung kung sino ang banal na Espiritu. At isa po sa karakter ng banal na Espiritu ay siya po yung nagko-convict ng kasalanan ng tao patungo sa katwiran ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang basta konsensya yun, kundi merong conviction na nanggagaling sa banal na Espiritu para maramdaman natin yung bigat ng ating pagkakamali. At lumapit tayo sa Diyos para humingi ng tawad. Yan po yung isang bagay na yun. Kaya yung mensahe, kaya nga sabi nga, yung mensaheng producing fruit in keeping with repentance ay napaka-importante. Na sa iyong paglapit sa Diyos, sa iyong pagsisisi, ay dapat talikuran mo ang lahat ng kasalanan mo at mamuhay ka doon sa prinsipyo o sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 6 verse 33 ay pagsumikapan natin, pagsumakitan yan, na hanapin na maghari ang Diyos sa ating buhay. Paano maghahari ang Diyos sa ating buhay? Sa ating paglapit sa ating Ama. At patuloy nating inaamin na tayo Aba, poor in spirit. Poor in spirit. Dahil pag inamin mo na ikaw ay Aba, ay kikilos ang Panginoon. Bakit? Ano pangako? Mapalad ang Aba. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, ibig sabihin, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos kung magpapakumbaba ka at iaaminin mo ang iyong pagkakamali at
totoong magsisisi ka at totoong magkakaroon ka ng transformation of mind, a heart, and character. Paghaharian ka ng Diyos at patuloy na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay magbabago ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na maunawaan ang salita ng Diyos at maipamuhay ang salita ng Diyos. So, yan po yung ating maikling devotion sa umagang ito at nawa ay patuloy na mapagpala po ang bawat isa sa atin at maunawaan natin ang tibok ng puso ng ating Panginoon na sa ating paglapit sa Panginoon ay totoong nagpapakumbaba tayo. At sa kapatawarang tinanggap natin ay magkaroon ng totoong pagbabago sa ating buhay. Mula sa ating isip, sa ating puso, sa ating pananalita, at ganoon din sa ating relasyon sa ating kapwa. Kaya nga sabi nga paano mo gagawa yan? Simple lang. Sundin mo ang utos ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ibig sabihin, yung kabuuan mo, mahalin mo ang Diyos. Dahil pag minahal mo yung Diyos, ng buong kabuuan mo ang Diyos, yung pagmamahal ng Diyos na yan, ay dadaloy sa iyo para mamahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan po yan. Okay? Yan po yung puso. Pag-ibig. Pag-ibig ang puso ng Panginoon na hindi niya nais na ang lahat ng tao ay mapahamak. Kundi ang nais niya na ang lahat ng tao ay maibalik sa Kanya, sa Kanyang piling, upang maranasan niya ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung mensahe? Buhay na ganap at kaaya-aya. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, sa mga pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na nagpapasalamat kami dahil minsan pa binuksan mo na naman ang aming puso at isipan, ang mata ng aming puso at isipan at upang maunawaan namin ang nais mong ipaunawa sa amin sa araw na ito sa aming pinag-aralan. Salamat, Ama, dahil kailangan din na magkaroon ng matindi at mabigat na mensahe upang patuloy na maantig ang puso ng bawat isa. Kaya masalamat po. Salamat sa pagbubukas mo ng iyong salita sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, Ama, na patuloy na bigyan mo kami ng tapang, kalakasan, boldness upang patuloy na ipahayag ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa bawat isa na nangangailangan. Tulungan mo kami na sa aming buhay magsilbi kaming liwanag ng mga taong nagdidiliman upang patuloy na sila rin ay magkaroon ng maayos na buhay at ganap sa piling mo. Salamat po, Ama. Patuloy namin pinupuri ka, dinadalangin. Ganon din, tinataas din namin sa iyo siyempre po ang bayang Israel. Lord, sa oras na ito, hindi pa namin alam at hindi pa ako na-update sa mga pangyayari sa Israel, pero patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ikaw po ang tagapagligtas nila. Ginawa mo na po yan mula pa noon hanggang ngayon. At sabi nga ng salita, ikaw ay ikaw. Hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Kaya yung pag-ibig mo sa kanila, bagamat matigas ang ulo nila, ay mas matigas ang ulo mas matindi ang yung pag-ibig sa kanila. Na yung kanilang kasalanan, yung kanilang pagkukulang ay tinatakpan mo ng iyong pag-ibig at patuloy na inaalagaan sila. Bakit? Dahil meron kang plano pa rin
para sa kanila sa mga panahon, sa huling panahon. Kaya salamat po. Salamat po dahil patuloy na ang kamay mo ay nasa bansang Israel. Patuloy na ang dalangin namin na masumpungan nila ang totoong kapayapaan. Na ang lahat ng ito ay maayos kung maunawaan nila ang kanilang pagkakamali. Tinanggal nila ang aming Panginoong Jesus. Kaya salamat po. Salamat sa gagawin pa sa bayan ng Israel at patuloy na dalangin namin na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan na hindi sila maging mayabang dahil alam nila na sila ay lahi ni Abraham. Kundi gamitin nila ito bilang pagpapakumbaba sa iyong harapan dahil mahal mo sila. Salamat po, Ama, sa gagawin pa sa bansang Israel. Ganon din, Ama, patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Salamat, Ama, dahil mayroon kang dakilang plano rin sa bansang Pilipinas. Nang nais mo na ang bawat Pilipino ay patuloy na hanapin ang kaharian mo at patuloy na maghari ka sa buhay ng bawat Pilipino. At patuloy ng kalooban mo ang maipamuhay ng bawat Pilipino sa araw-araw. Salamat po, Ama. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy na ibibigay mo sa bawat isang lalapit sa iyo. Bawat isang magpapakumbaba sa iyo. Bawat isang patuloy na tatalikod sa kanilang mga mali sa buhay. Kaya sabi mo sa iyong salita, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Seek my face and turn from their wickedness. I will answer their prayer and heal their land. Kaya sa iyo pa rin kami nagtitiwala. Sa iyo pa rin kami. Kaya patuloy namin tinataas sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Jesus. Sila po ang sinabi mo na tinawag sa iyong pangalan. Although ito'y in-address mo sa bayan ng Israel, pero sa panahon na to, ang katawan ni Jesus ay tinawag mo na sila yung tinawag mo sa iyong pangalan. Kaya salamat po. Salamat po sa patuloy na gagawin mo pa sa katawan ng aming Panginoon Jesus, na patuloy na bubuksan mo ang aming mga mata, ang mata ng aming mga puso at isipan, at patuloy naming makita, maunawaan ang ginagawa mo sa bansang Pilipinas sa panahon natin. Salamat po, Ama. At patuloy na marinig namin ang tibok ng iyong puso upang patuloy na maialay namin ang aming mga puso sa puso mo at magawa namin ang kalooban. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming bansang Pilipinas at ganoon din sa bawat sektor ng society. Yes, sa 8 pillars of society. Patuloy namin itinataas sila. Ikaw po ang patuloy na gumawa at kumilos sa kanila. Lord, ikaw po ang maglagay ng tamang tao sa tamang posisyon upang patuloy ng wisdom, knowledge, and understanding na namumula sa iyo ay makuha nila at malunawaan nila upang maipamahala nila sa bawat sektor na yan na magkaroon ng totoong transformation sa aming bansa. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Ganon din, patuloy na itinataas ko din ang mga kasama ko sa umagang ito. Alam mo ang kanilang mga dalahin, alam mo ang kanilang mga sitwasyon. Kung merong may sakit, Ama, we just continue to declare healing by the stripe and wound powered on Jesus Christ. At ano man yung problema, ano man yung sitwasyon, ano man yung mga dalahin niya, Ama, wala pong may imposible sa iyo. Hindi po maikli ang iyong kamay upang sila'y abutin. Kaya salamat po dahil patuloy na inaangkin namin ang pangako ng aming Panginoong Hesus sa Mark chapter 11 verse 24 na sinasabing sa aming paglapit sa iyo, panampalatayanan na namin na tinugon mo na ang aming panalangin at ang lahat ng ito ay matatanggap namin. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Pinanghahawakan namin ang iyong salita dahil
sa iyong pangako, ang pangako mo ay hindi napapako. Ang pangako mo ay tinutupad mo. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Pundalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. So, maraming salamat po sa bawat isa. Yan. Sa aking mga kasama sa umagang ito. Sina Kuya Oka. Yan. Kuya Efren, Ate Mercy, si Ate Ling, yung aking mga kaklase po. Yan. Si Dennis Heringer na nandiyan sa States. Maraming salamat sa iyo. Lahat po ng mga klase ko nasa abroad. Sa East Coast, sa West Coast, o di kaya sa East, West. Yan. So, sa Canada, sa Dubai, sa Bahrain, yan. Si Bunso. Magandang umaga sa iyo. Ngayon madaling araw pa doon. Siguro mga alas 2 pa lang ng madaling araw. Kaya mamaya, pagbukas mo, magandang umaga sa iyo. Salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa ating morning devotion at patuloy na inihanyaan ko rin po ang bawat isa na i-share niyo po natin yung ating mga video at i-like po natin yung page upang patuloy na ang salita ng Diyos ay mapalawak natin at maabot natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan at mga gusto po nating dalhin sa Panginoon. Kung hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag-share sa labas, i-share po natin sa mga videos natin. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ganon din, yung ating broadcast ay simulcast po sa YouTube, sa ating Pags Family Channel. So, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-hit niyo po yung bell dyan para meron na po kayong notification sa susunod na pagbubukas namin. Ganon din, i-share niyo din po yung mga video natin. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy na iniiwan ko po yung salitang mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya po tayo. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan hanggang sa dulo ng panahon. Magandang umaga po. Inyo po ang kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na inyo pong kasama sa araw na ito. Hanggang bukas po. Bukas po muli. Bye-bye.